Sa kabila ng matatag na haligi ng simbahan, nakatago ang mga kwento ng kabayanihan, mga kwentong sumisigaw sa bawat pader at hagdan. Tahimik man, ngunit hindi malilimot. Malapit na kumagat ang dilim. Dito na tayo palipas ng gabi. Tayo, tayo muna nagbantay sa perimetro. Tayo sundan ng mga Espanyol. Susunod, General. Ang tanong po, bakit po sila pinapunta ng Baliwag? Kasi malaki ang Spanish detachment doon. At tandaan mo doon, napakalaki ng hawak ng Kastila doon. Yung ang tawag doon, Buena Vista Estate. Yung, di ba hanggang ngayon, may Buena Meron Vista. po ba? Ang laki-laki doon ng puwag ng mga Kastila na lulusubin nila yun. Doon nagtayo ng pansamantalang kampo, nagsindi ng siga upang maging lutuan at ilaw sa gitna ng dilim. Sa apoy, nakahanap sila ng panandaliang ginhawa. Ngunit sa paligid ay nanatiling nakatago ang banta ng digmaan. Huwag na lamang tubo ang ating kinakain, kuya. Ako'y nagsasawa na. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng lahat ng ito, ay pagluluto ko ng isang mainit at masarap na tinola. Paborito mo yun, di ba? Sabi mo yan, ha? Si Vicente Enriquez ay mas batang kapatid ni General Anacleto Enriquez. Anong plano natin pagsikat ng araw, General? Kami ang tanghalian tayo tutulit na buong Baliwag. May bako. Sa Bulacan ba tayo magpapasko? Eh yun kung makakauwi pa tayong buhay. Nasundan tayo! Bakit sila? Paano militar na sundan dito? Hindi ko po alam, General! Pumesto kayo! Depensa ng perimetro! Bantayan niyo ang pintuan ng simbahan. Paano na yun, General? Hindi natin sila kaya. Lalaban pa rin tayo hanggang sa dulo! Si Vicente. Nasaan si Vicente? Wala dito si Coronel Vicente. Sa atasan na iwan si Coronel Vicente.
Ano ang ating gagawin? Atin ba silang babalikan? Hindi maaari. Masyado ng delikado. Wala tayong magagawa. Pagdasal na lamang natin sila. Magkasama yung buong grupo ng Anacleto Enriquez at Leonard Vicente Enriquez sa Sanglanan. Kaya lang, nung nagkakagulo-gulo na, nahiwalay si Colonel Vicente Enriquez at saka iba kasamahan. Samantala, yung grupo ni General Anacleto Enriquez nagtago sa mga simbahan. General! May mga Espanyol na po sa labas! Yan tayo sa sarili! Narito sila! Dos soberaniero o natin vivo. Entre Pino, Vivo Rey! Fuego! Avante! Kahit itak na lamang ang ating tabat! Ikaw ba'y makikibaka at hindi matutuwag? Nagisingin ang mga panatikong bitmulan. Kasinungalingan labanan hanggang mabuwag. Di nyo ba naririnig? Tinig ng payanagan. Tinig ito ng dilimin. Di muli malulumig. Tuturugin ang dilim. Ang araw ay mag-aalaw. At mga pusong nagtimpi ay mag-iiyak. Sa kasal natin, gusto ko sa simbahan ng Bulacan. Magarbo, tapos yung mga bisita puro mahalagang tao lang sa buhay nating dalawa. Tapos ano? Tapos, kapag nagkaanak tayo, gusto ko malayo na rin ng bayan. Para hindi na rin sila mahihirapan, hindi na rin nila kailangan makipaglaban. At isa pa, para makakasama ka na rin namin araw-araw. Walang panganib, walang pangamba. Pangako mo na babalik ka, Anacleto. Pinapangako ko na pagkatapos ng gerang ito, ibabalikan kita at papakasalan. Tutuparin natin ang ating mga pangarap. May ibibigay ako sa'yo. Ito ang magsisilbing tanda ng pagmamahal ko sa'yo. Sa bawat hibla, ay isang paalala kung gaano katibay ang pagmamahal ko sa'yo. At simbolo na hihintayin ko ang maling pagbabalik mo, mahal ko. Mahal na mahal din kita, Clara. Pangako, magpapalik ako muli sa iyong mga bisig. Mahal ko. Pense que era un águila.
está ciego para no poder esquivar nuestras espadas. Kababata niyo eh. Ang kababata ni Gregorio del Pilar, si Anacleto. Nung namatay si Anacleto sa sa San Rafael, napagkaan dito si Gregorio, doon nag-decide si Gregorio na sumama sa katipunan. Diyan po, Paroy Goyo. Salamat. La muerte de Vicento y Anacleto. Ano kayang sandata ni Etoy nang siya ay masuki sa labanan? Para malaman ko kung paano ako mag-alay ng buhay para sa bayan. Pagpapatuloy ko ang laban para sa malaghain ng kanilang buhay at para sa inang bayan. Sapagkat kung paano siya namatay, ganun din ako mamamatay. Hindi tayo lumalaban para manalo. Lumalaban tayo para hindi na matakot ang susunod sa atin. Sa bawat pagdampi ng liwanag sa lumang haligi, sa bawat nanino na dumadampi sa dingding na may matang nakamasid, maririnig ang kanilang tinig. Tahimik man, ngunit matatag at nag-aanyaya sa atin na alalahanin, pahalagahan at ipagpatuloy ang kanilang ipinaglaban. Ang bayan ay nabubuo hindi sa isa, kundi sa tapang, sakripisyo at pagmamahal ng marami para sa lahat.